12 napakahabang taon na pumailanlang ang Central Philippine University na isang eksilenteng institusyon sa agham at pananampalataya. Hindi po sa kayamanan, hindi rin po sa politika o sa ano pa man. Ang Panginoon po ang nagbiyaya ng diwang sentralyan o Central Spirit na namumutawi sa puso't diwa ng mga mag-aaral, mga guro, kawani, namamahala at ng mga alumni ng magandang pagbubuklod ng kani-kanilang oras, talento at yaman. Mga pinagpipitagang murado, dakila naming mga guro, kapwa kong mag-aaral, mga kaibigan at mga mahal naming mga magulang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong tunay na karangalan na nabigyan ako ng isang napakagandang pribilehiyo bilang kalahok sa pagbigay ng talumpati sa ating tema, Zentralians Sharing 3 T's: Time, Talent, and Treasure for 1 CPU at 112. Mula po sa kayak na Haro Industrial School noong 15 taon ay ibinunsod ng mga American Baptist missionaries ang magandang pagpapahalaga ng oras, talento at yaman sa puso't diwa ng mga mahihirap ngunit nararapat na mga iilan-ilang mag-aaral sa lugar na ito. Masukal at maputik na campus, isang lumang bodega na ginawang silid-aralan, bukirin na pinagtataniman nila ng munggo at iba pang pwede nilang mapagkunan ng pagkain at pangtustos sa kanilang pag-aaral. Wala silang kalabaw, kaya pinagyaman nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at paa, pawis at lakas. Ito ang dahilan kung kaya kinukutya silang mga Munggo Boys, Carabao Boys, o Bangkal Boys. There is dignity in labor. Ang masigasig na tinuturo sa kanila ng kanilang mga guro na pinangungunahan ni Reverend William Valentine. Hindi ito naging hadlang para sa kanila na manalo sa International Science Fair sa Amerika na makapaglathala ng lahok na ngayon ay naging Central Echo bilang pinakaunang pahayagan ng mga mag-aaral sa bansa. At makapag-organisa rin ang unang student government na ngayon ay tinatawag nating CPU Republic. Si Victoriano Diamonan, ang kanilang unang presidente, sa kalaunan ay nagbigay ng karangalan hindi lamang sa mga sentralyan, kundi sa ating bansa bilang pinakaunang Pilipino na nakapagtapos ng Doctor of Philosophy and Political Science. Ngunit ang mga pagpupunyagi at ang pag-uunlad ay marahas na winasak ng World War II. Kasama na ang mga misyonero, ang kanilang mga asawa at anak na walang awang pinatay ng mga Hapones sa Hopevale. Nawasak man ang mga gusali, namatay man ang mga Amerikanong misyonero. Ngunit patuloy na pumailan lang ang Central Spirit. Out of the ruins of war rose a great Central. Ito ang nagiging bukang bibig ng mga dalubhasang historians sa napakagandang pagbangon muli ng pamantasan mula sa payak na pinagsimulan, pagpupunyagi, pag-uunlad at pagkawasak nito. Naging Central Philippine College ito. Sa muli, di maibsang dangal at kagalakang umaapaw ang namamayani sa bawat puso ng mga sentralyan sa mga naaaning kagalakan. Katulad ng pangunguna sa Reserve Officers Training Corps o ROTC, matagumpay ng mga football players at napakaraming mga top-notchers sa iba't ibang board examinations. Naragdagan pa po ng mga sentralyan na kinilala sa edukasyon bilang una sa kanilang larangan. Si Dr. Pedro Rio, first Filipino PhD in Education,
Dr. F. Landa Hucano, work student na naging first Filipino PhD in anthropology. Joseph Cortigo, first Filipino PhD in engineering. At Attorney Rosario Salas Durumac, first Filipino lawyer. Sa mga panahon ito, buhay na buhay po ang Central Spirit na kung saan ang mga sentralyan ay palugod na inaaray ang kanilang mga panahon, mga talento at yaman na hindi mabibili ng pera. Ang ating pamangkasang CPU ay bumailang lang bilang ikasyam sa buong bansa at nag-iisa lamang sa Western Visayas. Ang Henry Luz III Building ay isa sa mga napakagandang halimbawa nito. Si Henry Luz ay naghamong magbigay ng 15 milyong piso, ngunit sa pamamagitan ng diwa ng temang ito, ay kinasihan tayo ng Panginoon na maabot ang 28 milyong piso. Mahigit pa sa tinagat na hamon. Sa pamamagitan ng napakagandang katangiang ito, ang pag-aambag-ambag ng ating mga talento, yaman at mga panahon, ang Central Philippine University ay patuloy na bumailanda higit pa sa 100 taon at 12, kundi sa lahat ng panahon, sa kahirapan, sa digmaan, sa kasalukuyan o magpakailanpaman. Mabuhay ang Central Spirit! To God be the highest glory! Sorry.